Nagising akong masakit ang katawan at masakit din ang peralas ng silangan ko. Kukusutin ko sanang mata ko na mapagtanto kong nakagapos pala ang mga kamay ko. Buisit! Sigaw ko habang galit na galit. Wala pa akong saplot, nakagapos pa ako. What happened? Hindi ko alam paano nangyari to. Anong ginawa sa akin ni Apollo? Bigla na lang akong napaiyak. Humahagulhol na ako ng iyak na nasasaktan akong aminin na kasi sana ako na mahal ko siya pero wala, hindi na. Agad kong kinuha ang kumot at nilagay ito sa katawan ko nang biglang may pumasok. Hello miss, ito po yung damit nyo? Wika naman ng babae. Hey, help me please? Wika ko naman habang umaagos ang luha ko. Pasensya na po ma'am pero di ko po magagawa yan dahil marami pong bantay sa kwarto na to. Wika naman nga sa akin. Did you see my bag? Wika ko sa babae na naghatid sa akin ng damit. Hindi po ma'am, sagot naman niya at binigay niya sa akin yung damit. Paano ko susuotin yan? Nakagapos ako. Wika ko naman. Agad siyang nagtungo sa tabi ko. Huwag mong subukan tumakas dahil hindi ka makakatakas. Maraming nakapalibot at tauhan dito. Wika naman niya sa akin. I'm Apollo's maid. Kailangan ko magtrabaho. Sambit ko naman habang umiiyak. I'm so sorry pero trabaho ko lang din to at wala na akong magagawa dun. Wika naman niya sa akin. Pwede bang tulungan mo ko? Wika kong nagmamakaawa pero parang wala siyang narinig. Kinalagan niya na ako. Ma'am, pasensya na po talaga. Ayoko madami sa galit ni sir. Wika naman niya sa akin. Galit na galit akong pumasok sa loob ng CR at agad na nagbihes. Umakit ako at agad sinilip sa bintana kung may nagbabantay ba sa bandang likuran. Shit, ang taas. San ba ako dinala? Yan ang tanong ko dahil ang alam ko nasa restaurant lang kami kagabi. Ano ba ang gusto ni Apollo? Bakit niya ginawa sa akin to? Umiiyak na naman ako nang dahil sa ginawa niya sa akin. Agad namang may kumatok sa pinto ng napakalakas. Astrid, lumabas ka na dyan? Agad namang usbong ang galit ko nang marinig ko ang sigaw ni Apollo. Lumabas naman ako at agad ko siyang sinuntok sa mukha. Bakit mo ginawa sa akin to? Ano bang gusto mo? Sigaw ko kay Apollo. Agad naman siyang tumayo at sumenya sa babae na umalis na. Ang sakit nun na. Wika naman niya habang natatawa. Shut up, jerk. Palabasin mo ko dito. Sigaw ko habang dinuruduro siya. You really think gagawin ko yon? Sambit niya naman. Ano bang gusto mo, Apollo? Ano bang problema mo sa akin Wala naman akong ginagawang masama sa'yo Sigaw ko kay Apollo. Wala nga ba? Sigaw niya sa akin. Agad akong tumingin sa kanya ng malamig at seryoso. Kung may masama man akong binabalak, sana noon pa lang ginawa ko na. Sigaw ko naman kay Apollo. Agad siyang umisi sa akin at agad naman siyang lumapit sa akin. Just stop, Apollo. Huwag ka nang lumapit sa aking halimaw ka. Sigaw ko kay Apollo. Hindi naman siya nakinig sa akin. Agad niyang hinawakan ang kamay ko na mahigpit at yung mukha niya inilapit niya sa mukha ko. I like you. Aaminin ko yon pero buburahin ko yon dahil alam kong may masama kang balak sa akin. Wika naman niya sa akin. Sinipa ko yung tiyan niya dahilan upang makaupo siya sa sahig at namimilipit sa sakit. Agad akong tumakbo ngunit pagdating ko sa pinto, lock ito. Hindi ka na makakaalis dito, Astrid. Sambit ni Apollo habang pinipilit ang sariling tumayo. Paalisin mo na ako dito, Apollo. Sigaw ko kay Apollo. You shut up, sigaw niya naman. Agad naman siyang lumapit sa akin, hinalikan niya na lang akong bigla. Tinulak ko naman siya ngunit sobrang lakas niya. May natutunan naman akong self-defense pero malakas pa rin siya at kulang yung lakas ko. Nangihina pa ako sa sobrang pagod kagabi. Sambit ko habang hinahalikan niya ako. Kinagat niya ang ibabang labi ko dahilan upang bumukas ang bibig ko at agad-agad niyang pinasok ang dila niya. Walang tigil niya akong hinalikan hanggang sa kapusin ako ng hininga. You should behave, young lady. Dahil babalik ako mamaya dito. Mamaya na natin tapusin to. Sambit niya naman sa akin. Stop, Apollo, please. Sambit ko naman habang umiiyak. Agad niyang hinawakan ang mukha ko at hinalikan ang mukha ko. Pilit ko namang nilalayo ang mukha ko kasi nakakadiri tong si Apollo. You stay here dahil akin ka na. Wika niya habang nakangisi. Sobrang creepy ng ngiti niya kaya gusto ko nang umalis dito. Ayoko na dito. Tumayo siya at bago siya umalis, hinalikan niya ako at lumabas na. Napahagulhol na naman ako ng iyak dahil wala na akong kawala dito. Para na naman akong ibon na ikinulong sa hawla. I hate you! Sigaw ko habang umiiyak.
Nagdadabog pa ako dahil wala man lang akong nagawa para makaalis ako sa impyernong to. Agad ako naganap ng mga pwedeng gamitin para makatakas ako. I see you. Bigla naman akong napatingin kung saan nanggagaling yung boses. Agad ko namang nakita yung monitor. Kinuha ko ang upuan na nasa gilid at binasag ito. Hinanap ko naman ng iba at binasag ito ng isa-isa. 20 plus yung nilagay niya na monitor para makita ko. Umiyak pa rin ako ng umiyak kasi hindi ko matanggap na ganito yung magiging buhay ko sa Maynila. Wala nang masasakit pa dito. Hindi ko alam na ganito pala kasakit ang mundo. Wika ko naman habang umiiyak. Pinunasan ko ng luha ko para maghanap ulit ng paraan upang makatakas. Stop, Astrid. Hindi mo makikita ang hinahanap mo. Ang patungo sa labas, kaya stay there at babalik ako mamaya. Anong gusto mong pagkain? Dadalan kita. Wika naman ni Apollo. Just vanish, Apollo. I don't want to see you anymore, you fucking bastard. Sigaw ko habang ang mga luha ko ay umaagos. Paano pag hindi na ako makakalabas dito? Ano ang mangyayari sa akin? Di ko naman inakalang ganito ang plano ni Apollo. Pero niwala niya ako na may care siya sa akin. I thought he loved me. Puisit. Nahulog na naman ako sa lalaking walang iya. Don't waste your energy dahil magtutuos pa tayo mamaya. Wika niya habang natatawa. Kiniyom ko naman ang kamao ko at agad na tumayo. Kinuha ko ulit ng upuan at agad na kinuha ang kumot. Hey, anong ginagawa mo? Wika niya. I am gonna end my life. Kung makukulong lang naman ako dito habang buhay, I will gladly do it. Wika ko naman habang nakangisi. Agad ko naman na sinabit ang kumot sa taas ng CR at tumayo na sa upuan. Pinasok ko ang ulo ko at narinig ko pa ang mga yabag nila papalapit dito. You, Apollo, you cannot own me. Sambit ko at sinipa ko ng upuan. Nasakal naman ako at di na makahinga. Nagbablur na ang paningin ko kaya napapikit na lamang ako. If it's the last time, I'm very glad because I am free. Tumulo ang luha ko at bigla dumilim ang lahat. Apollo's POV. I don't want to do it but she left me no choice. Kailangan kong gawin yon dahil manganganib din kami. I don't care what my friend says. Di naman nila alam. Ang alam lang nila nasa vacation kaming dalawa ni Astrid. Is he okay na? Tanong ko naman sa personal doctor namin. Nandito kami ngayon sa hideout namin. Walang nakakaalam. Kami lang ng mga mommy ko. Sir, pakawalan na kaya natin tong dalawa. Walang magbabantay sa kanya sa loob, lalo't napakasadista ng babaeng ito. Wika naman ng tauhan ko. Binigyan ko siya ng masamang tingin nang dahil sa suggestion niyang walang kabuluhan. You better shut up dahil kung hindi, puputulin ko yung dila mo. Sambit ko sa tauhan ko kaya natahimik naman siya. Agad akong nagtungo sa labas para kumalma. Ayoko nang marinig kung ano-ano ngayon. Agad naman akong nagtungo sa labas ng pinagbabakasyonan namin. Nasa isang isla kami kasi pribado ito. Si mommy at ako lang may alam tungkol dito. Regalo niya to sa akin nung 15 years old ako. Mahilig talaga ako sa dagat kaya isla ang binigay niya sa akin. Nagtungo ako ng Maynila nung nakarang araw. Nakita ko si Finn. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na si Astrid ang hinahanap niya dahil nasa kaparehong ospital lamang siya pumupunta. Flashback. Agad naman akong bumaba ng sasakyan ko na makita ko ang pakay ko. Hindi ko sinabi kina Briggs at iba ko pang kaibigan na bumalik na ako sa Manila. Alam kong sasama ang loob nila kapag nalaman nila ang ginagawa ko and I'm really prepared about that. Alam ko naman na matagal-tagal pa nila akong mapapatawa dito but I have no regrets about it kumpara naman sa kaligtasan ng pamilya ko at kaligtasan din nila ang iniisip ko. Next naman na Jennifer ang kailangan kong kunin dahil sila ni Astrid ang magkasama palagi. You should have know what to do. Ano ba naman yan? I will kill you if I see you here. Dinig kong wika ni Finn. Sinundan ko muna siya at agad-agad na nagtago sa cabinet nang lumingon siya sa may bandang likuran. Wait! Sambit naman ni Finn. Agad-agad naman niyang sinilip ang bawat sulok. Di naman niya ako nakita dahil nagtago ko sa likurang bahagi ng cabinet at di naman siya umabot doon. Hello, are you still there? Tanong naman niya. Sinundan ko ulit siya at nakikinig pa rin ako sa kanya.
Ano ulit number ng kwarto na yon? Are you sure that they are still here? Wika naman niya habang naglalakad ng mahinhin. Okay, okay. Wika naman niya at agad niyang binaba ang cellphone niya at nagtungo na sa front desk para magtanong. Hello, nandito ba yung Jennifer? Tanong naman niya. Agad kumunot ang noo ko. Bakit kilala niya si Jennifer? Talagang hindi, mali ang hinala ko. Wait lang po, ma'am ha. Titingnan po muna namin. Wika ng nurse at tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ng nurse kanina. Ay ma'am, nakalabas na po sila. Kasama po yung kasama niya. Wika naman ng nurse. Agad naman siyang napamura. Kaano-ano niyo po ba yun? Tanong naman ng nurse. She's my friend. Wika ni Finn at agad-agad umalis na sa front desk. Agad naman siyang nagtungo sa may bandang gilid at tumawag ulit sa kung sino man. Nakalabas na sila. Bakit di mo ako update agad? Yan tuloy, hindi ko nakita si Astrid. Inis niyang wika. Mas lalo naman na kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Kilala niya rin si Astrid? This is not a coincidence anymore dahil sa sinabi pa lamang ni Finn, alam kong magkakilala silang tatlo at hindi ko to palalampasin. Agad naman akong umalis at nagtungo na sa restaurant. Tumawag na ako sa mga tauhan ko para kamustahin si Astrid at ang sabi, hindi pa raw siya nagigising. Pinabantayan ko ang buong paligid ng kwarto ni Astrid at nilagyan ko nga rin ng gapos ang kamay niya. Agad din naman akong pumunta sa restaurant nang marinig ko na hindi pa gising si Astrid para kumain na. Hindi ko palalampasin ang mga narinig ko kanina dahil sa isang panganib sila sa buhay ko. Pero a part of me, nasasaktan ako at hindi ko nga alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. I feel betrayed. End of flashbacks. Bumuntong hininga ako dahil ayokong maramdaman ulit itong pakiramdam na to. Kaya naman ako galit na galit kay Astrid ay dahil isa lang din to sa dahilan ayokong mahulog sa kanya at hindi po pwede. That fucking mysterious woman is very hard to find. Inis ko namang sambit dahil hanggang ngayon wala pa akong balita sa babaeng yon. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Siya ang unang nakabuntis ko at saka pangalawa. I want her at gustong gusto ko siya na makita. Sir, gising na po siya? Sambit naman ng tauhan ko. Agad akong pumunta sa loob ng kwarto ni Astrid. Hihitit na sana ako ng sigarilyo para pampakalma sa sarili ko pero hindi ko na nagawa yon at agad naman akong pumasok sa loob. Pakawalan mo ako? Sigaw niya sa nurse habang nagwawala. Calm down! Wika naman ng nurse habang pinapakalma siya ngunit sinapak lamang niya ito. Agad niyang kinuha ang dextrose at tumingin siya sa akin. You don't know me, Apollo? Seryosong wika niya sa malamig na tono. Yeah, you're right. I don't know you, kaya nga gusto pa kitang kilalanin. Wika ko naman habang nakangisi. Ngumisi naman siya sa akin, kaya naman nabigla ako dahil ngayon ko lang siya nakita na ganito. Bigla siyang lumundag at sinipa isa-isa ang mga tauhan ko. In just a minute, napatumba niya na ang lahat. See? Wika naman niya habang nakangisi. I'm impressed. Paano niya nagawa yun? Sino ba talaga si Astrid? Agad naman siyang sumunod sa akin. Umilag naman ako. Puro ilag lang ginagawa ko. At ilang minuto pa nakakita ko na injection ng pampatulog kaya naman agad ko itong kinuha. Naghahanap lamang ako ng tiyempo kung paano ko siya tuturukan. Agad din naman akong nagtago sa bandang likuran at inanap niya naman ako nang nakatalikod na siya, agad ko na siyang sinugod. Tinurukan agad ang kamay niya ng pampatulog. Do you think you will win? Wika ko naman habang nakangisi sa kanya. Fuck you, asshole. Let me go. Sigaw niya bago pa siya mawalan ng malay. Nakita ko pa ang bagyang pagtulo ng luha niya. Nasasaktan ako sa hindi ko malamang dahilan. Agad ko siyang binuhat at nilagay sa loob ng kwarto niya at ginapos ko ulit siya para hindi na siya makawala. Tiningnan ko ang mukha niya at hinaplos ko ito. She is beautiful, but she is also dangerous. Hinalikan ko naman siya sa noo at sa labi niya. Hindi ko alam kung bakit nga ba ako ginawa iyon. Kung natatemplang ako na halikan siya, I am so sorry. Yan na lang ang naisambit ko at agad na akong lumabas ng kwarto niya. Jennifer's POV. Nagtataka ako kung ba't hanggang ngayon wala pa rin si Astrid. Hindi pa rin siya nakakauwi. Ano, nakita mo na ba kung saan dinala?
Tanong ko kay Bricks at nandito rin si Sean. Wala dito si Mayora. Sa mansyon, nandun siya kina Finn bumibisita. I did not see anything in this tracker. Mukhang alam ni Apollo kung anong gagawin natin. Wika naman ni Sean. Bumuntong hininga naman si Bricks. Baka naman talaga nasa vacation sila. Huwag ka nang mag-alala. Wika naman ni Bricks sa akin. May tiwala ko kay Apollo na hindi niya sasaktan si Astrid, pero hindi pa rin ako mapakali. May nag-uudyok sa akin na hanapin kong best friend ko. Di ko alam pero gusto ko talagang malaman na okay lamang siya. Hays, may tiwala ko sa kaibigan niyo, pero di pa rin ako makampante. Wika ko naman. Nagkibit balikat lang si Bricks at umupo naman ako. Kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ito. 3 days na palang wala si Astrid at hindi man lamang siya nag-text sa akin pabalik. Kahit sa chat hindi siya nagre-respond sa akin. Agad kong tsunat si Alas para magpatulong. Alas, may kakaibang nangyayari kay Astrid. Text ko kay Alas. Nahiya akong magpatulong pero kailangan. Agad ko naman tong sinend kay Alas. Nag-seen agad siya kaya't nabuhayin ako ng pag-asa na may makakatulong sa akin. Bakit? Anong nangyayari kay Bossing? Biglang kumunot ang noo ko sa nakita ko anong klaseng typings ba ito. Ayusin mo nga yung typings mo, hindi ko naiintindihan. Sumasakit ang ulo ko, Diyos ko. Sinend ko agad to para mabasa ni Alas, baka sakali ibahin niya ang typings niya. Pasensya na, Ma'am Jen. Ganto po kasi ang nakasanayan namin. Je, number 3. Napamura ako dahil sa typings ni Alas. Kung may time po kayo, punta po kayo sa amin. Napakamot ako sa ulo sa typings niya. Nakakasakit ng utak. Tumayo naman ako. Aalis muna ako. May pupuntahan lang. Wika ko sa dalawang nandito na busy din sa paghahanap kay Apollo. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Sean. Basta importante to. Sabihan nyo na lang mamaya si Mayora dahil importante talaga to ha. Kayo nang bahala sa kanya. Please naman. Sambit ko habang nagmamakaawa ako sa dalawang ito. No problem. Wika naman ni Sean. Anong no problem? Baka tayo magka-problema dito ha. Tuso yung matandang dalaga na yan. Wika naman ni Bricks. Agad namang tumingin si Sean sa kanya. Yang bibig mo ha. Baka tahiin niya ni tita. Wika naman ni Sean. Agad naman nag-zip ng mouth sign si Bricks. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala kay tita. Wika ni Sean sa akin habang nakangiti. Ano be? Palagi na lang niya akong pinapakilig eh. Parang tanga naman ito. Hoy, ang landi mo. Sigaw naman ni Bricks sa akin. Panira ka? Inis kong wika kay Bricks dahil nagpapakit na ako kay Sean pero binulabog niya lamang ako. Umalis ka na? Shupi! Wika naman ni Bricks sa akin. Inirapan ko naman siya. Nagtungo na sa bandang likuran ng gate at nagchat na din ulit ako kay Alas na sunduin niya ako sa may kanto para hindi ko mawala. Dito, di pa naman ako masyadong kabisado ang lugar na to. Hindi ako mapakali. Baka biglang darating si Mayor at makita niya ako dito na may inaabangan. Papagalitan niya pa ako. Asa na ba sila? Sambit ko habang hindi mapakali. Ilang minutong lumipas, di ko pa rin sila makita kaya nag-aalala na ako. Punyeta talaga yung mga nakita ko eh. Makakatikim talaga sila sa akin. Inis kong sambit dahil hanggang ngayon wala pa rin sila. Ma'am! Sambit naman ni Gasgas habang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Hingal na hingal ito. Ang tagal mo naman ah. Asa na mga kasama mo? Inis kong wika. Pasensya na po kasi nilakad ko lang po ito. Wika naman niya. Iiling-iling na lamang ako. Kaya na pala natagalan tong si Gasgas dahil hindi na lang sumakay. Mas pinili pa talagang mapagod eh. Tara na. Wika ko naman at agad na kaming umalis. Nagtungo agad kami sa labas ng Cherry Blossom Street at pumara kami ng masasakyan namin. Si Gasgas lang ang nandito. Ang iba daw kasi nakaabang lang doon sa kanto ng street nila. Ma'am, ano po ba talagang nangyayari kay Bossing Astrid? Kaya nga nagtataka kami kung bakit di man lang kayo dumalaw eh. Pagkatapos ng pagkikita nating lahat sa treehouse, hindi na kayo bumalik doon. Wika naman ni Gasgas habang seryosong nakatingin sa akin. Hindi na nakakadiring tingnan itong si Gasgas dahil sa suot niya. Dahil sa mga pinamili namin ni Astrid na damit niya, nagmukha ng desente siyang tingnan. Nakakatuwa lang dahil malaki yung pagbabago niya simula nang bilhan namin sila ng mga bagong damit. Bumuntong hininga ako bago sagutin ang mga tanong niya.
Simula nang sinundo kami sa bahay nyo, marami ang nangyari. Nakidnap kami kaya hindi kami nakabalik sa inyo. Gusto naming makontak kayo dahil nga busy kami at marami kaming iniisip, kaya di na namin kayo nakontak. Wika ko naman. Bumuntong hininga naman ako bago ko pinagpatuloy ang sasabihin ko. Nabaril ako at na-ospital. Nung palabas na ako, hindi ko na nakita si Astrid hanggang ngayon. At ang sabi ng amo namin, nasa vacation lang daw sila, pero hindi ako mapakali. Malakas ang kutob ko na hindi tama yung sinasabi ni Apollo sa amin. May kakaiba akong pakiramdam na nagsisinungaling siya. Wika ko naman. Tumango-tango naman si Gasgas. Habang nakikinig sa akin, huwag kang mag-alala ma'am. Mahahanap natin si Bossing at pati ako. Ganon din, naghihinala din ako. Kasi alam ko na sobrang close kayo ni Bossing at imposible na hindi siya magpapaalam sa inyo kapag aalis siya. Wika naman ni Gasgas. Tumpak, yan rin ang nasa isip ko eh. Hindi talaga aalis yung si Astrid nang di nagpapaalam sa akin. At minsan din hindi yan aalis pag wala ko sa tabi niya. Nagtataka nga ako ngayon eh kung bakit ganito. Wika ko naman kay Gasgas. Tatango-tango naman siya at nakinig lamang siya. Ilang minuto lamang nakarating na kami sa kanto, yung sa tinatambay namin ni Astrid nung galing kami sa ista at hinahanap namin sila. Doon kami bumaba ni Gasgas. Sinalubong naman agad kami ng mga kasama niya. Ma'am, sigaw nila at nag-uunahan pa silang pumunta sa harapan ko na para bang may magbibigay ng regalo sa kanila. Ma'am, kamusta po kayo? Tanong naman sa akin ni Ala sa tiningnan niya pa ang katawan ko. Nakita nga niya ang sugat ko. Na paano yan? Tanong naman ni Bornok. Nabaril ako eh. Mamaya na tayo mag-usap doon sa treehouse ninyo para safe tayo at walang makakarinig sa pag-uusapan natin. Wika ko naman sa mga ito. Tumango naman sila agad at nagtungo na nga kami sa bahay nila. Malayo pa ito kaya naman hinihingal nga talaga ako. Ang iniisip ko lamang ay si Gasgas kung paano nga niyang narating yung Cherry Blossom. Ang bilis naman niya atang nakarating agad sa Cherry Blossom Street. Ang layo pa nun eh, tapos nilakad niya lang. Buti hindi naubos yung tsinelas mo, Gasgas, sa kakalakad mo. Wika naman ni Butchok habang nagtatawanan sila. Iiling-iling naman ako dahil parang nga bang katulad din ni Berks ang mga ito, ang dadaldal. Buti nga yung dalawa madaldal din eh. Halos lahat sila ma'am. Ano, masakit pa ba yung kamay mo? Tanong naman ni Alas sa akin. Ano ba? Super caring naman itong si Alas. Natitempt tuloy ako sa kaswitan niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong naman ni Alas sa akin. Kaya napatingin naman agad ako sa kanya at ngumiti ng pilit. Yeah, I'm good. May iniisip lang ako. Palusot ko naman habang nakangiti ng matamis sa kanya. Parang namumula po ata kayo ma'am. Wika naman ni Butchok sa akin. Agad ko namang itinago ang mukha ko dahil mahahalata naman ata nila na kinikilig ako dahil sa sobrang caring na nila sa akin. It's just so hot kasi. It's mainit, you know? Palusot ko namang sabi sa kanila. Sa bagay naman ma'am, makinis kayo eh. Sobrang mistita niyo po kasi. Wika naman ni Alas habang kinikilig. Ngumiti naman ako sa kanya. Ilang oras pa, nakarating na kami at agad naman nila akong pinaakyat sa itaas. Maganda na ito at mas maaliwalas tingnan. Super cute dahil sa ginawa naming mga disenyo ni Astrid, yung mga wallpaper na didikit ko sa wall, super cute. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko at agad-agad na nag-selfie. Super cute? Wika ko naman habang tinitingnan ang mukha ko. Nabulabog ako nang biglang umupo sa harapan ko itong mga voice-over flowers. San po ba namin nahanapin si Bossing? Tanong naman ni Alas. I cleared my throat and I smiled sweetly. I don't know either. Sambit ko naman. Agad naman nakumunot ang noo nila dahil hindi naman nila alam ang sinasabi ko. Ano po? Sa either? Saan po yun? Tanong naman ni Makmak sa akin. No, I mean, hindi ko rin alam kung saan natin siya hahanapin kasi nagbakasyon daw sila. Hindi ko naman alam kung saan pumunta. Sambit ko naman habang nalulungkot. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ka po namin na hanapin si Bossing. Wika naman ni Alas. Let us make a plan. Wika ko naman habang seryosong nakatingin sa kanila. Tumango naman sila bilang tugon sa sinabi ko. Kahit nakakunot ang mga noon nila, tumango pa rin sila. Let's find her, sambit ko naman. Tango lamang din sila ng tango.